Yusek, tungkol po kay General Torre, ano po yung posisyon na sinasabing pwedeng ialok ng Pangulo kay General Torre? Hindi pa po natin maisisiwalat ang detalye patungkol po dito. Pero confirm po na may inaalok pong posisyon. But may we know the reason or what convinced the President to relieve General Torre as PNP Chief? We all know na nagkaroon po sila ng issues between NAPOLCOM and General Torre. But what really convinced the President to remove him? Maliwanag lang po siguro ang pagkakasabi ni Secretary John Vic Rimulya kahapon at mayroon mga issues na hindi na pagkasunduan at we just have to respect the wisdom of the President on this matter. Sorry, just one quick follow-up po. Pero ganun po ba katindi yung naging issue? Because despite the things that were accomplished by General Torre, he led the arrest of former President Duterte, kay Pastor Quiboloy, and this messy transition could have been prevented if the position was announced first, the new position was announced first before he was relieved. So, what really happened? Huwag naman natin masabi nagkaroon ng messy transition because nagkausap naman po sila at alam po natin na naiintindihan ni General Torre kung ano yung naganap at nirerespeto rin po niya kung ano po yung naging desisyon ng Pangulo. Sorry ma'am, alam ko hanggang 2 questions lang, but quick follow-up. Is it a cabinet position po yung i-offer kay General Torre? Ibibigay po namin na detalye kapag ka po naayos na po at nabigay na po ang pagsang-ayon ni General Torre. Ano pong reaksyon ng Malacanang sa sinabi ng Makabayan Bloc na yung pagkaalis po kay Torres sa posisyon shows that there are widening cracks sa Marcos administration? Hindi po yan nangyayari at hindi po yan ang nakikita natin dahil sabi nga po natin si General Torre ay napakagaling na public servant at maaari po pa rin siyang magsilbi sa bayan. So hindi po natin nakikita na kung ano yung nakikita ng Makabayan Bloc. Si Davao Acting Mayor Baste Duterte sa isang interview po sa The Netherlands ay kinwestiyon yung motive ng flood control probe ng Marcos administration. He even said that it is a PR stunt kasi ginagawa niyang press release yan ngayon, PR stunt niya ngayon yan, arguing that Marcos cannot escape accountability after 3 years in office. So maybe the question is, how does Malacanang want to assure the public that this probe is not just for image cleansing? Sino po yung sinabi niyong public official? Mayor Baste po, Nasaan po siya ngayon? nasa The Netherlands. Wala po sa Davao City. Okay. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Yusek, meron po ba tayong timeline para masampahan na finally ng kaso yung mga taong involved dito sa flood control project sa Anomaly? Para makapag-request na rin tayo ng whole departure order kung sakasakali man doon sa mga taong sangkot at hindi makalabas ng bansa. Sa ginagawa pong pag-iimbestiga ng Pangulo dito, ito naman po ay hudyat na rin po para sa mga ibang government agencies like COA, BIR, LGUs, Bureau of Customs, na magkaroon po ng pag-iimbestiga rito. Maraming po tayo nakikita na maraming nagkakaroon ng luxury cars. Malamang ay dapat makita rin po ito ng BOC kung ito po ba ay bayad sa mga taxes na required. At sa mga LGUs po, kung makikita po natin na itong mga contractors na to, mga kontratista na to ay napakalaki ng mga proyekto at malaki ang kanilang kinikita. Tingnan po nila kung ito po ay naaayon din sa mga MERS permit or business permit na kanilang binabayaran sa LGUs. Pati po sa BIR. So, ito po yung pag-iimbestiga ng Pangulo ay hudyat sa bawat ahensya na gawin din nila ang kanilang trabaho upang mag-imbestiga patungkol dito. You said that the president ordered a lifestyle check amid investigation. Can you tell us more about this? Sino ho ang saklaw nitong lifestyle check na ito? Unang-una po, hindi po natin makakaila na mayroong mga DPWH officials na sinasabing involved at malamang ay magsimula sila doon. So far, ang nababanggit na ho ng Pangulo, mga kontrata, mga contractors, of course, officers or officials of the Department of Public Works and Highways. Pero wala pa ho siya napapangalanan na politiko. Kongresista, senador, o kung sino mang posibleng involved dito sa mga proyektong ito. Is the President getting there? Mangyayari po Yes, kaya to? definitely. Sinabi naman din po ng Pangulo na hindi ito titigilan at tatapusin niya to bago siya matapos ang termino. Panghuli po, nabanggit ng Pangulo mismo sa kanyang bibig nang galing, I am getting very angry with what I'm discovering about all these flood control projects. Ano hong ibig sabihin kaya nito? What can the public expect to come out of this anger? Magdidemanda po talaga sa sampa ng kaso ang dapat masampa ng kaso. Walang sisinuhin, walang malapit sa puso, walang kaalyado, kung sino man ang involved dito, sasampa ng kaso. On lifestyle check po, who will lead the lifestyle check? Sa bawat ahensya, meron naman po
na pwedeng magkaroon ng lifestyle check. Ang ombudsman pwedeng mag-initiate, ang BIR pwedeng mag-inspect, magkaroon ng lifestyle check. Sa bawat ahensya na may sakop sa kanya, DPWH, pwede rin po. So yun po, kung sino po yung may ahensya na dapat magkaroon ng pag-lifestyle check, gawin po nila. Although magsisimula po sa DPWH, pero will this cover all departments po under executive? Lahat na may involved patungkol muna sa flood control projects na maanomalya. Ito na mga kababayan, kumpirmado na mayroon palang posisyon na nakaabang na dito kay General Torre, no? Katapos lang kahapon na masibak at ngayon ay meron na pong posisyon daw na ibibigay ang Malacanang dito kay General Torre, mga kababayan. Although hindi pa po ito dinisclose, no, ni Claire Castro, pero i-discuss daw ito, mga kababayan, once na pumayag daw, no, or mapaliwanag na dito kay General Torre itong bago niyang posisyon dito sa gobyerno, mga kababayan. So ano kaya yun, no? Abangan natin yan, mga kababayan, kung anong department or anong agency kaya ito ang bagong hahawakan ni General Nicolas Torre III, mga kababayan. At maraming ang nawintang kahapon, no? Pati mga senador at congressman ay na-surprise dito po sa ginawa ni President Bongbong Marcos na i-relieve or tanggalin itong si General Torre bilang Chief PNP at ipinalit itong taga Ilocos Sur, mga kababayan, no, na si General Nartates or General Jose Melencio Nartates, mga kababayan. At patandaan natin na ito rin yung si General Nartates ang itinapon ni General Torre doon sa Mindanao, no? Kaya po nag-ugat ito ng bangayan sa pamamagitan ng NAPOLCOM or National Police Commission at itong si General Torre dahil nga doon sa kanyang ginawa na reshuffle doon sa mga mataas na opisyalis ng PNP, mga kababayan. At ito nga ang resulta daw, ang pagka-relieve, no, dito kay General Torre, mga kababayan. At kahapon naman ay nag-impake na nga yung kanyang pamilya, no, doon sa White House, doon sa residential, no, o residence ng Chief PNP doon sa loob ng Camp Crame, mga kababayan. At para po sa aking opinion, mga kababayan, itong mga kaganapan ngayon ay baka drama lang po ito, no, mga kababayan, para pagtakpan itong issue nga ng flood control, no, para kahit paano ma-divert yung attention ng publiko dito sa kay General Torre. Pero wala pang isang linggo ang nakalipas ay meron naman agad palang posisyon ng nakaabang or ibibigay ang Malacanang dito kay General Torre, mga kababayan. So kung ano man po yung posisyon niyang bago, so hindi pa po natin alam sa ngayon, no, hindi pa po kasi di-disclose ng Malacanang kung anong posisyon, pero ang sigurado ay meron ng nakaabang na posisyon, mga kababayan, na ibigay dito sa kanya. At patungkol dito sa flood control, kahit papaano ay siguro para matakpan or hindi na masyadong pag-usapan dahil maraming nagulat nga kahapon dito sa desisyon ng Malacanang na tanggalin itong si General Torre. Pero ganun pa man, tuloy pa rin, mga kababayan, no, itong issue ng flood control dahil hanggat wala pa pong nakulong or wala pang masyadong malaking taong involved or napangalanan ng palasyo ay tuloy itong mga tao, no, na pag-usapan, mga kababayan, hanggat meron pang mga hearing, lalo na dito sa Senate Blue Ribbon Committee kay Senator Marcoleta, no, wala pa po yung pangalawang schedule ng hearing. Baka this week, mga kababayan, no, matuloy na yung pangalawang hearing ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol dito sa mga anomalya sa flood control, no. At meron na pong mga contractor, mga kababayan, or contractors na sinubpina ng Senado. Kung hindi po sila dadalo dito sa hearing ay pwede po silang ipapaaresto, mga kababayan. Permado na po yan ni Senate President Chis Escudero, mga kababayan. At abangan natin, sana magpakita sila at magsalita kung ano po yung totoo, mga kababayan, dahil alam ko yung mga kontraktor ay hindi po yan yung malaking isda talaga dyan, mga kababayan. At hindi naman po yan sikreto na. Marami na pong nagsabi, pati si dating Presidential Anti-Crime Commission Chairman Attorney Greco Belhica ay nagsabi na itong mga kontraktor ay pawang ano lang po ito, mga kababayan. Kasabot lang, hindi po sila yung big fish dito, mga kababayan. At ang tinutukoy niya, ito nga yung may mga hawak ng budget, no, itong mga congressman at mga politiko, mga kababayan. Sila yung malaking tao na involved dito kasi sila yung may hawak ng budget, sila yung may hawak ng pera,
mga kababayan. So ano pong opinion dito mga kababayan sa bagong posisyon ni General Torre na ibibigay or binigay ng Malacanang? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.